ng malaki. Di ba? Naalala niyo yun? Mukhang naalala niyo nga. Tingnan yung mga mukha niyo. So, sabi niya, yung naani niya, pinasok, siniksik. Sa mga kamaling. At sabi niya sa sarili niya, this is life, baby. This is life. Sabi niya gano'n. Tapos pumasok siya sa home theater niya at nanood siya sa 64-inch na LED niya. This is life. Sabi niya gano'n. May anghel sa tabi niya. Ano sabi ng anghel? Chugi ka ngayon. Chugi ka, baby. Diba? Ano yung magiging sanhin ng paghinto ng blessing? Pag ikaw ay ganit, humihinto ang pagpapala. Sa inyo walang ganit. Amen. Sa inyo walang madamot. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, ikaw yun. Alin? Yung madamot. Okay, yung isang dahilan, ito po yung isang dahilan, bakit hihinto ang blessing? Tignan natin, when our views of others jeopardize God's blessing in us, yung pananaw natin sa kapwa pala ay pwedeng maging sanhi ng paghinto ng pagpapala. Kaya tuloy natin, kapatid. Sabi dito, ayan, can you read? Do you know that our views of others can jeopardize God's blessing in us? Tagalogin natin. Mas maganda yata sa Tagalog. Yeah. Basa. Kung paano ka mag-isip sa kapwa mo, may epekto sa pagpapala ng Diyos sa iyo. Naniniwala po ba kayo dyan? Sino na sa inyo ang nagkaroon ng masamang pag-iisip sa kapwa? Wala pa sa inyo, di ba? May mga, di ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, nag-isip ka na ba ng masama sa akin? Sa asawa mo, sige sabihin mo. Sagutin nyo! Madalas! Okay, tuloy natin, kapatid. Ayan. Basa, together please. Jesus left there and went to his hometown, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue. And many who heard him were amazed. Where did this man get these things? They asked. What's this wisdom that has been given him, that he even does miracles? Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son? And the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters here with us? And they took offense at him. Jesus said to them, only in his hometown, among his relatives, and his own house, is a prophet without honor. He could not do any miracle there except lay his hands on a few sick people and heal them. And he was amazed at their lack of faith. Then Jesus went around teaching from village to village. Nakita niyo yung pangyayari ito. Ito po yung totoong nangyari. Ito yung hindi talinghaga, hindi kwento. Sige, tuloy natin. Okay. So ano yung ginawa ng mga Pariseo at mga Sadducees? Pinrejudge nila si Lord. No? Ano ba yung prejudice? Can we read together? An opinion or decision of mine formed without due examination of the facts or arguments which are necessary to adjust and impartial determination. Kayo po ba nakaranas ng taong galit sa'yo na hindi mo pa nakakausap? Ako marami po eh. Hindi ko pa nakakausap, galit na sila sa akin. Buti na lang sa inyo, walang galit sa akin dito. Yung galit, hindi yung matik na yan eh. Kasi ayaw ko makita eh. Bakit pwedeng ganon? Hindi mo naman siya nakausap, wala ka namang ginawang masama. Pero kumukulo ang dugo sa iyo. Meron po ba nangyari sa inyo? Natawag po doon prejudice. No?
Amen ba? Okay, tuloy natin. So it is usually used in a negative tone or bias against. Kayo po ba nagkaroon na ng prejudice sa isang tao? Hindi mo pa kilala pero may buo ka ng picture kung sino siya. Di ba? Mabanggit pa lang yung pangalan. Ba't naman ganyang pangalan niya? Ba't to? Di ba? May panghuhusga na tayo. Iyan po ang dahilan bakit hihinto ang blessing niyo. Ipapaliwanag ko kung bakit. Tuloy natin. Acts of prejudice. Paano ba tayo nagkakaroon ng prejudgment? Yung ating talatang binasa will give us an idea how a person prejudges another. Number one, we malign the person's credibility. The number one thing we use to judge people is yung kanyang credibility. Sabi dito, verse 2a, where did this man get these things? Sino ba yan? Diba? Meron na ba kayong gano'n na nangyari? Yung nakita mo pa lang siya, sino naman yan? Diba? Wala naman gano'n sa inyo, di ba? Wala na amen, di ba? Yan yan. We malign the person's credibility. Tingnan niyo yung stages kung paano lumalala. Una, credibility. Yan yung pinakabababa. Pangalawa, tataas yan eh. Acts of prejudice number 2. Ayan, nakita nyo? We questions the person's ability. Ano naman ang alam niya? Diba? Sabi dito, what's this wisdom that has been given him that he even does miracles? Paano naman nangyari yun? Paano naman niya alam yun? Paano naman niya kaya yun? Diba? Kayo po ba meron ng nilait na gano'n? Lalo-lalo na, alam nyo, mas magaling kayo sa kanya? Wala pa, di ba? Wala talagang aamin, di ba? Meron na. Number 3, tingnan nyo from, ano yan? Yung kanina, yung intention, yung motive, tapos naging credibility, ability, and intellectual capacity. Ano naman alam niyan? Eh, di ba karapintero lang yan? Nakita niyo yung palala ng palala yung panghusga? Kayo po ba dito naghusgahan na? Wala ka amin, di ba? Di ba yung bang, saan naman yan? Ito naman manamit, pagbihira. Yan ba yung mag-edit ng worship? Yan ba yung magtutok sa atin? Tingnan, nakutsura. Ano ba kung mukha mo walang alam yan? Gwapo lang. Number 3. Number 4, we judge. Ito na yung malala. We put down the person's affinity. Yung kanyang pamilya na, yung lahi niya na. Sabi niya, isn't this Mary's son and brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Di ba kilala natin yung mga sisters niya? Huwag niyo po tanggapin na kapatid dito ni Lord. Ibang talakay. Hindi kapatid yan. Ibang usapan. We will explain it later, but not today. No? Kayo po ba nagana na ng lahi ko ng tao? Eh, ganyan yan. Bakit ganyan yan, Bobo? Eh, tingnan mo yan naman yung mga nanay at tatay niya. Ganun din. Di naman yung mga ugali niya. Bakit ganyan yan? Eh, bastos din yung nanay at tatay niya. Di ba? Meron na ba kayong ginilait na buong pamilya na? Usually, yung asawa mo, nilalait mo, di ba ganyan kayo? Ganyan. Di ba? Amen po ba? Piran nyo nga yung asawa mo, buti na lang love kita. Okay, tuloy natin, kapatid. Ayan. Why people prejudice? Sabi dito sa verse 2, when the Sabbath came, he began to teach in the synagogue. And many who heard him were amazed. Tignan nyo namangha sila, kaya lang, yung kanilang kamanghaan, hindi nagdulot ng pananalig. In fact, yung kanilang kamanghaan ay ginamit nila para husgahan lalo ang Panginoon. Di ba sabi nila, paano nangyari yun? Nagkipreteryo yan. Yung kamanghaan nila hindi naging sanhi ng kanilang pananalig. Kayo po ba, pag may nabalitaan na maganda sa kapwa, imbis na maging masaya kayo, namamangha kayo, bakit? Paano naman nangyari yun? Bakit naman ganon?
Di ba? Alam niyo, mayroong survey na #1 source of envy ngayon is Facebook. Facebook. Meron ba kayong face? Meron ba kayong Facebook? All of you, I think. Di ba? Bakit daw #1 source of envy ang Facebook? Paano ba naman yung mga bobong kaklase mo na nangongopya sa'yo? May picture na ang Eiffel Tower nasa likod? Anong karapatan ng walang yan ito? Di ba? Bobo to eh. Nangopya lang sa akin. Tapos Amerikano asawa niya, hindi katulad ko. Maitim. Are you getting me? Kung ayaw niyo maingit, huwag kayo mag-Facebook. Maingit talaga kayo. So, tuloy natin. Kapatid, salamat. Okay? Jealousy is the source of envy and prejudice. Imbis na ikinatuwa nila na may isang tao na nagpapagaling, ikinasama ng loob nila. Imbis na ikatuwa nila, sa inyo, meron gano'n, di ba? Meron ba yung time na imbis na ikatuwa mo, may dumating na member, ikinasibangot mo, ba't mo dumating pa yan? Sino naging ba dyan? Ano naman yan? Di ba? Mukha sa itsura niya, wala namang gano'n eh. Meron na. Ayan. Why people are jealous? Their amazement did not lead them to believe, but on the contrary, made them jealous of Jesus. Kaya, ang taong may inggit sa puso, normally, manghuhusga ng kapwa. Sabihin mo sa asawa mo, buti na lang wala akong inggit. Diba? Pero nakatingin sa paa, buti na lang wala akong inggit. Huli natin, kapatid. Yan, jealousy. This is because the actions and teachings of the Lord prove that the services and the actions of the Pharisees were done out of pride and self-glorification. Kaya nasasaktan ng mga Pariseo at mga Sadduceo sa ginagawa ni Lord. Kasi mas nakikita na ang ginagawa nila tungkol sa kanila, hindi tungkol sa Diyos. Nung nagpagaling ang Panginoon, nainggit sila, nasaktan sila. Bakit? Mas nakita ng tao na wala silang ginagawang kabutihan. Puro pagpapaimbabaw at pagbabanat kayo ang kanilang paglilingkod. Kaya nung lumabas si Lord at hindi nagpapabayad sa kanilang ginagawa, sila kasi nagpapabayad eh. Nasasaktan sila. Kaya nilalait nila ang Panginoon. Sabihin nyo nga, nilalait. Malakas. Nilalait. Englishin nyo nga. Nilalait. Amen? Okay, tuloy natin mga kapatid. Ayan. Jealousy is a very destructive behavior. I guarantee you that. Meron lang sa inyong magsiselos, mainggit dito, sisirain niya ang buong community. Bakit? Jealousy will empower you to destroy even your closest relationship. Kaya nga may mag-aasawa mag-aaway. Buti na lang sa inyo, wala. Peaceful kayo, di ba? Pagdating, may mga tao, pagdating sa prayer meeting, peaceful. Bakit? Hindi na sila nag-uusap ng mag-asawa. Pag nag-uusap kasi, magbabangayan eh. Kaya hindi na sila nag-uusap. Totoo po yun. Isang tao lang na may selos sa inyo, masisira kayo. Bakit? Ang taong may selos pwedeng magbigay ng masasama at hindi totoong balita. Ang taong may inggit, madaling maniwala. Talaga? Kaya minsan sa community, ang mga member, hindi mga tupa, kundi mga baka. Oo nga. Hindi man lang iniisip kung totoo. Oo nga. No? Sabihin mo sa asawa mo, hindi ako yun, ha? It destroys our blessing. But the worst effect of jealousy is it destroys your blessing. Yun ang pinakamasagwang epekto. Hindi yung sinabihan mo ng masama. Hindi yung siniraan mo ng pagkatao ang masisira dito. Ang masisira dito yung blessing mo hihinto.
Kaya ayaw na ayaw ng Panginoon na ikaw ay naiinggit. Ayaw na ayaw ng Panginoon na ikaw ay nagsiselos. You know the problem with jealousy? Pag naging totoo, mas malala ang emosyon mo. Marami akong kinakounsel ng mga mag-asawa. Sabi ko doon sa asawa, napatunayan mo ba yan? Hindi. O anong epekto sa'yo? Hindi siya nakakatulog. Bakit? Pag natulog yung husband niya, hinahanap yung cellphone. Buti na lang, nasa NE community na kayo, wala nang ganon. Diba? Ulitin ko, buti na lang, nasa Holy Family kayo, wala nang ganon. Amen. Tuloy natin mga kapatid. Kaya, in the ministry, Jesus always tests our hearts. Our heart's motivation by making us see others better than you. Sa paglilingkod, sa pamumuno, sa pagiging servant nyo dito, itetest nyo yung puso mo. Paano? Papakita niya na may mas magaling sa inyo. At titignan niya kung masasayahan ka o maiinis ka. Kung matutuwa ka o magagalit ka, and then makikita mo kung anong laman ng puso mo. Ganon na nangyari sa mga Pariseo. Lumabas na wala pala silang pag-ibig sa loob. Meron silang kayabangan. Meron silang self-preserve motive. Kaya nung nakakita sila ng mas magaling sa kanila, lumabas yun. Tingnan niyo yung sarili niyo. Pag kami naglilingkod kayo, may gumaling sa inyo, at sasabihin, ay, ang galing niya talaga. Oh, magaling ba yun? Wala. Di ba? Nasasaktan ka? Meron ba sa inyo nasaktan na dahil may mas magaling sa inyo? Wala pa, di ba? Kasi hindi niyo pa inaamin hanggang ngayon, di ba? Amen? Susubukan ng Diyos ang motibo mo. How? Pagkikita niya na may mas magaling sa iyo at hahangaan kesa sa iyo. And then, He will try to see, masisiyahan ka ba o maiinggit ka? Ang tunay na servant, masisiyahan. Bakit? Madaming gumagaling sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya apiran mo yung asawa mo at sabihin mo, ganun ka, darling, ganun ka. Tuloy natin. Okay. Why people? He will wait to see if we will be happy for others or if we will be hurt by His goodness to others. Kaya kung nakakaramdam kayo ng inggit at selos, ipagdasal nyo na yung puso nyo. Huwag nyo nang pakainin. Ang masagwa nito, naghahanap pa kayo ng kakampi sa inyo. Yun ang masagwa eh. Mali ka na nga, maghahanap ka pa ng kakampi na magsasabing magaling ba yun? Oo nga, hindi nga. Mas magaling ka pa doon. Hindi kita mamaya, mamaya pagtaas prayer. Di ba? Mukhang wala naman gano'n sa inyo. Di ba? Ayun. Okay. Prejudice destroys God's mighty blessing in others. Kaya galit ang Diyos sa mga naninirang puri. Kasi sisirain niya ang gawain ng Diyos. Do you know that God hates slanderer? Pakiulit nga. God hates slanderer so much that He calls slanderer by the same name He calls the devil. Both of them in the Bible are called diabolos. Ang taong naninira ng pagkatao ng ibang tao, ang tawag ng Biblia, diabolos. Sabihin nyo nga, diabolos. Sabihin mo sa katabi mo, diabolos. Di ba? And that's how much God hates people who gossip, people who slander. Bakit? Pagkat kayo nagpatuloy, masisira niyo ang gawain ng Diyos sa taong ito. Maraming hindi maliligtas dahil walang maniniwala sa Kanya. Bakit? Siniraan niyo kasi. And to God, that makes you stop receiving His blessing. Kaya hihintuin ni Lord. God will never bless people who hurts His servants. Amen? Amen. Alam niyo,
about 5 years ago, sabi ko nga sa inyo, yung Facebook, #1 yan na source ng NPA.